Magandang umaga sa lahat. Yes po. Sir, unang-unang magkakaroon po tayo ng tinatawag po na hearing ngayon po sa Senado at ano po ang pag-uusapan po, sir? Yeah, yung gusto nilang i-amend yung RTL. So tayo naman sa tingin naman natin malakas na yung ng RTL, no? Kung i-amenda siguro sana yung economic sabotage ibalik sa 1 million, no, yung threshold. So yun lang ang ilaano natin. Pero kung hindi naman ma-amenda, malakas naman yung batas na inano na ng RTL. Oo. Pero engineer, may mga ilan po nga mga nagsusulong po dyan na ito po ay buwagin na lamang kasi hindi daw po nakatulong po sa di pong mga kababayan at lalo po nagpahirap po sa mamagsaka po natin. Your take with this, sir? Alam mo Bobo Franny, etong RTL, no, yung collection ng tariff mapupunta sa ating mga magsasaka. Ang nakalagay diyan 30 bilyones. Dati kasi wala yan, no? Walang collection na mabibigay sa magsasaka. Ngayon at least may pondo na makukuha at ito directly mabibigay sa magsasaka. Okay. Sa ngayon po, sir, binabanggit po ninyo na nais po na maibalik po ang kapangyarihan po ng NFA mula mismo sa DA. Ito po ba yung purchase or pag-angkat po? Sir, or ano po ba ang mga nais po natin na maibalik po ang kapangyarihan po sa NFA po, sir? Sa amin, okay na yung enough naman yung power ng NFA. Nandyan naman yung kadiwa, tsaka pwede rin yung planters product. So, ang tingin naman natin, hindi na kailangan, no, na ibigay pa additional power ang NFA. Kasi yung pagbenta, pwede man yung kadiwa or LGU para at least mabenta yung produkto na bigas na kung gustong ibenta ng government yung 20 pesos na bigas. Sa ngayon po, sir, kayo po ba ay nakikita po natin na gumaganda rin po ang presyuhan po ng bigas po sa kasalukuyan at yung po nga ipinatupad po na wala mo ng importasyon na ito ay ramdam na po ng ating pong mga magsaka po, sir? Yeah, ang tingin naman natin na yung tariff pa rin yung target natin, no? Kung pwedeng itaas yung tariff. Kasi yung mga traders and miller, binabase pa rin yung import price. Pagka ibig sabihin kung mag-stock sila tapos after mahinto na yung matapos na yung 60 days, pwede naman umangkat, pwedeng magpasok. So kung pwedeng magpasok, mababa pa rin taripa, mababa pa rin yung landed cost. And sir, sa ngayon, may mga ilan po nga mga nagtatanong dahil patuloy pa rin po ito po nga pagtaas po ng presyo po ng ating pong karne at gulay. Hanggang kailan po ba ito, sir, na naramdaman at di pa rin po bumababa po kasi? Yeah, yung yung karne kung makita natin bumaba na yung presyo, no? Ang minomonitor na lang natin yung gulay dahil yung aftermath ng effect dun sa itong bagyo last time. So kaya tumaas yung presyo ng gulay. Pero after 1 month to 45 days, nakikita naman natin na manonormalize yung presyo. Okay. And sa ngayon naman po, sir, nakikita po natin yung posibilidad po na pagbaba po ng mga palay prices dito po sa darating po na harvest season po natin, sir? Yeah. Yun ang isang problema na nakikita natin na dapat bantayan mabuti para at least maayos yung price natin doon sa farm gate price. Sir, isa po sa mga may nakausap po tayo na isang leader po ng magsaka na tila kulang pa rin po ang naibibigay po na suporta sa kanila na minsan po ay huli na bago po maibigay po yung tulong nakapag-tanim na po sila or kaya nakapag-abon na po sila. Paano po ba yung mga magiging proseso po dito, sir? Parang late po na naibibigay po yung mga dapat pong tulong po sa mga magsasaka po natin. So far kaya hinihintay natin yung
bigay ng Department of Agriculture, no? Up to now kasi yung fertilizer subsidy natin hindi pa naibibigay. So hinihintay natin yung pagbigay, no? Dahil dapat ito may bigay ng June. So itatanong din natin bakit up to now hindi naibigay sa atin magsasaka. Okay. And siguro sir, no, kami po mag-aabang na lamang po sa magiging hearing po sa Senado, higil nga po dito sa usapin po sa agrikultura. Sir, baka meron po kayong nais po nga ipanawagan or pasabi po sa ipong mga kababayan po dito sa Pangasinan, lalo po sa ipong mga magsaka or nasa sektor po ng agrikultura. Yeah, pinaglalaban natin ngayon yung pataba, no, na dapat yung 170,000 na ibigay na ng June dapat tatanungin natin bakit up to now dyan sa atin lalawigan hindi na ibigay, saka itong Region 1. Ito ba naging ghost delivery? So i-check natin bakit hindi na ibigay ito, and of course dapat yung presyo ng palay may pataas, maski 18 pesos lang per kilo para at least hindi lugi ang ating mga magsasaka. Alright. And with that po sir, maraming salamat po sa inyo pong oras. Magandang araw po sa inyo sir at mabuhay po kayo. Yan po mga